Tahimik ang kampo ni Kai Sotto at wala nga tayong masyadong naririnig kung ano nga ba talaga ang estado ng ating kababayan pagkatapos ng kanyang natamong injury. Kaya naman marami ang usap-usapan na sa kanyang natamong injury ay game over na nga ba siya para sa kanyang NBA dream at what went wrong nga ba sa kanyang path to the NBA? Yan ang mga pag-uusapan natin sa ating featured video for today. So yun na nga guys, at ikalawang weekend na para sa Japan B-League at wala pa ring senyales na makakabalik na nga si Kai Sotto sa active lineup ng Koshigaya Alphas. Marami ang nagsasabi na late October to the month of November ay posible na nating makita si Kai back in court action. Ang iba naman ay very reserved in saying January to February of next year pa natin siya makikita maglaro. Kung ating pagbabasihan ng nilabas ng Gilas na pool of players ay posibleng makapaglaro na nga ito sa November, just in time para sa first window ng FIBA Asia World Cup qualifiers. Maaaring may confirmation ng SBP na makakalaro na nga si Kai or posibleng they are hoping for the best na fully recovered na ang ating kababayan kaya naman sinama nila ito sa pool of players. Matatandang ang ganda na ng takbo hindi lamang ng career ni Kai sa Japan B-League, ngunit maging nang ipinapakita niya sa mga stint niya sa Gilas bago nga niya natamo ang ACL tear noong January. Pagkatapos nga niyan ay tumamlay ang roster ng Koshigaya at maging ang Gilas Pilipinas kung saan nagsunod-sunod ang pagkatalo natin sa New Zealand at Chinese Taipei. Mas maganda sana ang naging performance ng Koshigaya Alphas kung hindi na injured si Kai dahil unti-unti ay sumesentro na sa kanya ang opensa at depensa ng team gaya nung nakita natin sa TSF under kay Coach Rob Johnson at very effective nga ito sa kanyang Japan team. Ang isa pa ay maraming scouts na ang nakatutok sa kanya dahil na din sa malaking improvements niya at magandang ipinapakita sa Japan at kanyang Gilas duties. Pero lahat ng yan guys ay huminto noong January of this year sa laban nila kontra Sears Mikawa just 3 minutes into the first quarter. Hindi lang si Kai at ang kanyang kampo ang nangamba, ngunit maging ang milyong-milyong supporters ng once upon a time tinagurian nating Wonder Kid. Fast forward and 9 months after ng kanyang injury ay we can say na definitely on the way to recovery na si Kai. On how good? Signs are telling us na slowly but surely he is on the right track, pero on how good the recovery is, your guess is as good as mine. Wala nga known information on how his rehab is doing, kaya naman clueless ang lahat kung makakabalik nga ba siya this year or baka naman early next year pa. Ang isa pang mahalagang tanong dito guys ay dahil nga ba sa natamo niyang injury ay tuluyan na kayang nawala ang pag-asa niyang makapasok sa NBA? Well, at 23, medyo late na siya as a young prospect. He had his chance nung G League Ignite failed stint niya and then again nung Summer League stint niya with Orlando Magic. Honestly, nung Summer League stint niya ay parang wala siya sa kondisyon that translated sa kanyang naging performance. Nakabawi-bawi naman ang ating pambato slowly but surely nang makatandem niya si Yuki Kawamura sa Yokohama, then later on nang maging main man siya ng Koshigaya Alphas. Dagdag pa dyan nang maging head coach ng Gilas si Coach Tim Cone at nabigyan nga siya ng tiwala at playing time na deserve naman niya talaga. Kaya naman all is good na sana sa kanyang NBA track until the injury. Early on in his career after his TSF days ay may pagkakataon sana siyang magpahinog pa ng todo by choosing a US NCAA school sana instead of G League Ignite, pero they chose the latter. Much earlier, before ng kanyang stint sa The Skills Factory, ay nire-recruit din siya ng 4 na European clubs in Barcelona, Real Madrid, Baskonia at ang Alba Berlin in Germany para sana i-train, pero again arguably, they chose the wrong path by flying to America instead of sa Europe. What could have been kung napili lang sana ng kanyang kampo ang alinman sa 4 na European clubs and we will see a different Kai Sotto today, maybe in the mold of a modern big man just like Jokic, Kristaps, or even Wemby. Well, it is what it is and honestly guys, all is not lost pa naman sa NBA dream ni Kai Sotto. Pero his time is ticking. I know may mga nagsasabi na bata pa naman si Kai at dagdag pa nila na ang iba nga dyan ay much older na when they enter the NBA. Pero in the case of Kai being a 7'3 player ay historically ay mas maiiksi ang playing career ng mga bigs. Pagbalik ni Kai from his injury ay it's now or never.
Nakikita natin sa ilang mga posts niya that he is bulking up, and kung maapekto ng kanyang speed and ladders dahil dyan is remain to be seen until we see his long-awaited comeback. And sure, medyo mangangapa pa ang ating pambato at di agad makukuha ang tamang timing at feel for the game once he returns, pero naniniwala ako guys na slowly but surely with the correct mindset at guidance from his camp and coaches ay para saan pa at makukuha niya din ang tamang timpla. At kung ang timpla nga bang yan ay makakapagpa-oo sa mga NBA scouts or not, ay is yet to be seen. Pero as a Kai Sotto supporter from day one, I am hoping na 1 to 2 years from now ay matutupad na ng ating pambato ang kanyang pangarap bilang kauna-unang pure-blooded Filipino na makapasok sa NBA.